Good day mga ka-sports natin dyan. Tila ba hindi pumabor ang pagkakataon na manalo ang Akari Chargers sa kanilang naging laban kontra sa kanilang mga sunod-sunod na nakaharap, kung saan hirap na hirap ang kupunan ni Ivy Lacsina at ang Petrogas Angels nga ay hindi pa gaano itinodo ang kanilang lakas at galing dahil medyo off pa nga ang ibang mga players dito. Pero walang nagawa nga ang star player na si Fifi Sharma and Faith Nisperos ng Alas Pilipinas, kung saan kahit marami na silang experience pagdating sa international games at nagkaroon pa nga sila ng bronze medal matapos talunin nila ang team ng Indonesia, pero pagdating sa All Filipino Conference dito sa PVL ay mukhang isa nga ang Akari sa mga nangungulelat na naman matapos magkaroon sila sa reinforced conference ng podium finish at nagkaroon nga sila ng silver medal. Mukhang hindi na to mauulit dahil nga sa sunod-sunod silang talo. Ano ba ang nangyayari ngayon sa Akari Chargers at ganito ang nangyayari? Sino-sino ba ang maalat pagdating sa loob ng court at bakit tila ba hirap na hirap ang kupunan ni Ivy Lacsina? Medyo lumalaban naman sila pero pagdating nga sa duluhan na laban ay dito na nga sila nangungulelat, kung kaya madalas nga na matalo sila at hindi man lang sila nagkakaroon ng kahit isang set na panalo. Aalamin natin ang buong detalye kung sino-sino ba ang maalat pagdating sa loob ng court at bakit sunod-sunod na ngayon ang talo ng Akari at malalakas pa ang kanilang makakaharap. Panoorin ninyo ang ating vlog hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Stars, I'm a fool for your love. PVL Second All Filipino Conference pagdating nga sa Akari team, kung saan ay pagkatapos nilang manalo ng 2 games ay eto na, sunod-sunod na nga ang kanilang pagkaalat dahil ang kanilang standing pagdating sa All Filipino Conference sa PVL ay pabulusok na. Grabe, nagulat dito ang ibang mga fans ng Akari na tila ba kahit nga sa Farm Fresh Foxes ay hirap na hirap sila at hindi nga nila natapatan ang galing ni Trisha Tubo, kung saan nga ng first set nga ay lumaban naman sila sa score na 23 at 25 at sa pangalawang set dito na nga medyo inalat ang Akari, kung saan lamang ng 4 na puntos ang Farm Fresh. At eto na ang mas malala, pagdating nga sa third set ay lumala ng lumalala ang mga errors ng nasabi nating kupunan ni Ivy Lacsina at nakaka-14 nga lang sila at tinapos na nga yan ng Foxy sa loob lamang ng 3 set at bugbog sarado talaga dito ang team ni Barbie Ivy Lacsina. At pagdating naman sa kanilang nakalaban na Creamline Cool Smashers ay hindi rin sila binigyan ng pagkakataon na manalo. Lumaban naman sila pagdating sa first set, kitang-kita naman natin na dikit halos ang score na 24 at 26 at panalo nga dito ang Creamline Cool Smashers. Pagdating sa second set, natambakan na ang Akari Chargers at sunod-sunod na nga ang kanilang pagkaalat at lalo na kahit second set man or third set, same lang, kitang-kita naman sa scores na talagang bugbog sarado talaga sila ng Creamline. Hindi sila binigyan ng pagkakataon or pag-asa man lang ng Creamline Cool Smashers na sila ay makapalag nga sa kanilang naging games. At dahil nga sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo ay hindi rin sila nakalusot sa Petrogas Angels, kung saan na straight set na naman ang kupunan ni Barbie Ivy Lacsina. Bagamat sa unang set at ikalawang set ay kitang-kita naman natin na umaariba rin ang kagalingan ng Akari sapagkat dikit nga ang scores, nagkakaproblema talaga ang Akari pagdating nga sa third set na laban. Mukha kasing pag natalo sila sa una, pangalawa ay talagang mukhang bumibigay na ang kanilang pag-asa na manalo pa. Mukhang ayaw na talaga nilang lumaban rin dahil nga kitang-kita naman natin 18 lang ang nakuha nilang scores. Imagine, sunod-sunod pa dyan ang error ng Petrogas Angels. Sobrang dami ng naging error ng Petrogas, pero eto, tingnan naman ninyo, napanalo pa yan
ng Petrogas dahil kung tutuusin ay may pag-asa ng manalo dito ang kupunan ni Ivy Lacsina dahil sa first set at second set ay halos dikit ang laban at nakakalamang pa nga dyan ng Akari. Humahabol lang dyan ang kupunan nga ni Myla Pablo at ni Brock Van Sickle. Tila ba kasi ay maraming ang nagsasabi na error queen na daw ngayon itong si Ivy Lacsina. Yan nga ang mga pinapakalat rin ng kani-kanilang mga bashers. Alam naman natin kasi na pagdating nga kay Queen Barbie Ivy Lacsina ay talagang malaki ang paghanga ng kanyang mga fans at tila ba sinasabi nga sa Philippine Volleyball page na ito raw ang kanilang pinom, napapalit raw kay Alyssa Valdez. Pero iyan ay usap-usapan lang naman ng kanilang mga fans, pero sa tunay naman ay malayong-malayo pa si Ivy Lacsina na mapantayan niya si Alyssa dahil hindi pa naman siya nagkaroon ng award pagdating dito nga sa PVL. Bagamat nagkaroon na sila ng podium finish, pero sa individual award ay wala pang pag-asa nga si Ivy na magkaroon niyan dahil alam naman natin na sobrang daming mga magagaling talaga pagdating dito sa pro. Pero tingnan natin ngayon, conference, baka magkaroon na siya ng awards dahil kasama naman siya bilang sa top scorer, nasa number 4 ranking nga siya. Pero pagdating talaga sa kanilang team ay nangungulelat nga sila at bumagsak na nga ang kanilang standing sa number 8 ngayon. May mga nagtatanong, sino ba daw ang maalat pagdating sa Akari Chargers? Well, ayoko na magsalita pero malalaman naman ninyo kung sino dyan ang napakaraming error. Ibig sabihin yun talaga ang maalat dahil kung hindi siya ma-error ay talagang may pag-asa naman sana silang manalo dahil dikit ka ang score lagi sa first set at second set. Gayunpaman, part na rin ito ng laro, may natatalo at may nananalo. Bawi na lang ang Akari Chargers sa next game pero malakas pa ang kanilang mga makakalaban. Nariyan pa ang Signal HD Spikers, PLDT at Cherry Tigo. Good luck na lang sa kupunan ni Ivy Lacsina. I hope na manalo sila sa kanilang susunod na game.